Pinagkasana ng nationwide manhunt ang Philippine National Police para sa kontratista na si Sara Diskaya at ilang iba pang sangkot sa 96.5 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kasunod ito ng paghahain ng Ombudsman ng malversation at graft charges sa isang 2022 concrete revetment project sa Jose Abad Santos na idineklarang kumpleto. Nakalaunay na diskubreng walang istrukturang itinayo. Kaugnay nito ay mas malawak na operational approach at koordinasyon sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units ang isinagawa ng kapulisan, partikular sa mga lugar kung nasaan maaring bumiyahe o huling nakita si Diskaya. Isang modelong kooperasyon kung ituring ng palasyo ang pagharap ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa ICI nitong kamakailan. Kaugnay nito ay ilang makabayang grupo rin ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa mambabatas. Narito ang ulat. Tinuring ng palasyo na isang modelong kooperasyon ang voluntaryong pagharap ni House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructures o ICI nitong kamakailan. Ito ay kasunod ng mga paratang na kaniyang natanggap mula kay dating Congressman Zaldico na umano'y pagkakaugnay niya sa flood control scandal. Sa pagharap ni Ilocos Norte 1st District Representative Marcos sa ICI, kanyang mariing pinabulaanan ang mga akusasyong ibinato sa kaniya. Anya pawang walang katotohanan at batayan ng mga paratang sa kanya kaugnay ng issue sa budget insertions. Kaugnay nito ay ilang taga-suporta ng First Family at Civic Organization ang nagbigay ng pahayag hinggil dito. Isa na sa mga sumuporta ang Chairman Emeritus ng People's Alliance for Democracy and Reform na si Dr. Jose Antonio Goytia. Anya, ang kusang pagharap ni Sandro ay tunay na pagpapakita ng paggalang sa institusyon. Dagdag pa niya, bilang House Majority Leader, hindi pumatol ang mambabata sa parehong platapormang ginamit ni Ko, bagkus ay hinarap niya ang mga tanong sa tamang lugar. Diin niya hindi nasusukat sa ingay ang tapang dahil madalas saan niyang makikita ito sa tahimik na pagharap na may katapatan at malinis na konsensya. Sa kabilang banda, bagamat welcome sa kanya ang investigasyon sa flood control sa kanyang distrito, tumangging ipresenta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang kanyang sarili sa ICI. Buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro, kung walang itinatago, dapat ay humarap siya. Samantala, binigyang diin naman ng palasyo ang katapangang ipinamalas ni Marcos sa pagharap niya sa ICI at kinilala ang mga magulang ng kongresista. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. Sinang-ayunan naman ito ng makabayang grupo at sinabing nararapat lamang itong kilalanin dahil ipinakitaan niya ng mambabatas na ang pananagutan ay hindi dapat iwasan kundi buong tapang na hinaharap. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Alinsunod naman sa pagdagsa ng domestic flights ngayong holiday season, nananawagan muli si Senator Erwin Tulfo sa Department of Tourism na pababain ang presyo ng flight tickets sa bansa. Ito anya ay upang makasabay ang Pilipinas sa dagsa ng turista gaya na lamang sa Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore at Indonesia. Upang tugunan ito, kasalukuyan ng nakikipagtulungan ng kagawaran sa Department of Transportation, Civil Aeronautics Board, Department of Trade and Industry at Philippine Competition Commission. Kamakailang natimbog ng Bureau of Customs ang ukay-ukay at pekeng gamot sa Zamboanga alinsunod sa kanilang operasyon na nagsusulong puksain ang smuggled goods at mapanatili ang kaligtasan ng bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Kamakailang natimbog ng Bureau of Customs o BOC sa Pantalan sa Zamboanga ang assorted ukay-ukay, 153 sako ng asukal maging 28 box ng direhistradong gamot.
Ang mga dispatchang kontrabando ay lumabag sa Republic Act No. 4653 o ang pagbabawal na pag-import ng ukay-ukay bilang banta sa kalusugan, maging ng Republic Act No. 9711 o ang batas ng Food and Drug Administration na may kaugnayan sa Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa ahensya, ang wastong pagdidispatcha rito ay kinakailangan upang mapanatiling ligtas ang lokal na merkado at masigurong wala ito sa bentahan. Anila ang mga kontrabandong ito ay pinagbabawal dahil hindi lang ito banta sa kalusugan, maging sa kalikasan din dahil sa mga hindi kumpirmadong dala nito mula sa labas ng bansa. Dito kanila ring sisiguraduhin na may papakita sa publiko ang bawat operasyon upang masunod ang mga patakaran sa pakikipagkalakalan, maging ang mga kaukulang parusa laban sa mga kontrabando. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Peace talks between United States and Ukraine have been constructive but not easy after his call with U.S. President Donald Trump on Saturday. Furthermore, Zelensky is expected to meet European leaders in coming days for consultations. Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Зараз секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Ігнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з русскими. Вчора ми говорили зі Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Я дякую за готовність працювати разом 24/7. Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто. Умєров, Гнатов доповідатимуть мені. Також я буду говорити з лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі. І сьогодні я говорив з головою уряду Італії Джорджіо Мелоні. Також дуже предметно я розраховую, що Італія буде з Україною надалі на шляху до миру. Ми з Джорджіо сьогодні встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів. Постійно на зв'язку також з Британією, Францією, Німеччиною, на зв'язку з Єврокомісією, на зв'язку з Генсеком НАТО і з іншими нашими партнерами. Дякую всім за підтримку. Україна заслуговує на достойний мир. І залежить, чи буде мир саме від Росії, від спільного нашого тиску на Росію, від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, всіх інших наших партнерів. Росія повинна відповідати за те, що робить. Hawaii's Kilauea volcano erupted on Sunday, shooting multiple active lava fountains exceeding 1,000 feet that caused destruction to the area, according to the U.S. Geological Survey. The camera placed at the summit of the volcano was also burned by the explosion. Agencies stated that it is rare for a volcano to have 3 active lava fountains. Meanwhile, authorities warned residents living near the volcano area to minimize exposure that can badly affect respiratory health. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, katotohanan at pagpapakumbaba, panawagan ni PBBM sa pista ng Immaculada. Outbreak ng rare illness, inuugnay sa isang brand ng imported infant formula.
nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa, pinag-iingat bunsod ng naiulat na kaso ng PPR sa Southeast Asia. Cheaper domestic flights, panawagan ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng holiday travels. Ukay-ukay at peking gamot na timbog ng BOC sa Zamboanga. Nationwide manhunt, inilunsad ng kapulisan para kay Sara Diskaya at iba pang sangkot sa flood control scam. Batas at bantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. At 17 days na lang, Pasko na! Ako si Princess Castro at ito ang News Force.